Hello, nandito na naman ako sa bundok. Yan guys, kasi gusto ko talagang malaman kung totoo yung mga kwento-kwento sa akin. Kaya pinuntahan ko itong lugar na ito. Ayan o. Nandito ako sa tabing ilog. Gusto kong makita yung lugar na may kaugnayan dun sa century tree na video ko nung nakaraan. Sabi kasi nila yung century tree na yun meron daw kaugnayan sa isang puno din dito sa tabing ilog. Ang problema ay hindi ko makita. Hinahanap ko, in-sketch niya sa akin. Sa pagkaka-sketch niya, hindi ko masyadong magits yung pagli-layout niya nun, yung mapa niya. Kaya nahirapan ako. Parang hindi ko yata makikita. Kasi meron daw dito din sa tabing bundok. O sa may bundok tapos ilog. Yung sketch niya sa akin. Nasa tabi daw ng ilog. Na malapit sa may mga puno ng kawayan. Galing ako dun, di ko naman siya nakita. Napapagitnaan daw ng 4 na kawayan at sa gitna daw ng 4 na kawayan na yun malalago yung kawayan kasi matagal na rin daw na puno yun. Sa gitna daw nun ay sa gitna nun may malaking puno na tinatawag din nilang century tree daw din yun. Ayan nasa gitna ako ng kabundukan. Ang daming huni ng mga ibon. Ako lang mag-isa. Meron naman siyang daan na talagang daanan ng tao. Ayan yan mga puno ng saging, mga bundok. Ayan ang bundok eto Nasa gitna ako ng bundok na matataas na yan. Yan Ngayon ay maaga pa. 6:30 ng umaga, so hindi pa sumisikat ang araw, hindi makita ang araw dahil makulimlim ang panahon ngayon. Sobrang madilim. Ayan sobrang dilim ng ulap. Nagbabadya ng pag-ulan. September ngayon. Ganito daw talaga pag panahon ng September ay ganito, minsan uulan, minsan naman aaraw tapos biglang uulan. So madulas ang daan. Kakatakot humakbang, madulas, may mga lumot pa ang daan. Kaya ayaw nila akong samahan. Di sila mahilig maglakad sa gubat. Ito yung ilog na sinasabi. Yan ilog. Wala siyang masyadong tubig, kaunti ang tubig kasi hindi naman laging malakas ang ulan. Yung paambon-ambon lang siya tapos laging makulimlim. Yan ito'y ilog. Ito yung ilog na sinasabi. Galing ako sa dulo nito dahil doon daw yun. Doon daw yung mga punong ng kawayan na yun. Nakita ko mga puno lang ng kawayan. Di ko naman nakita yung kahoy na sinasabi niya. Nakahawig din nung kahoy na century tree na yun doon sa tabing dagat. Ito yung ilog
na napapagitnaan ng Century Tree at saka kuweba. Ito yung ilog na yun. Ito na yun. Ito yung pinakapuno. Ang dulo nito ay dagat. Nandun yung Century Tree. Sa dulo ng ilog na to. Ang dulo ng ilog ay dagat. So nandun yung Century Tree. Tapos sa gitna ng ilog na ito, nandoon yung hindi. Sa gawing kaliwa pala. Kapag ka nasa harapan ka ng bundok or ng dagat, na nakaharap ka sa bundok, sa gawing kaliwa yung kuweba. At yun namang Century Tree sa gawing kanan. Pag nakaharap ka sa bundok, ito yung pinakapuno nung ilog. At ang dulo ay yung dagat. Ang puno, ito nga, bundok. Ayan o. Bundok siya. So, ang dulo nito ay dagat. Dadaan din ako dun. Medyo malayo. Pero nilalakad ko lang din. Parang nag-a-adventure ako na walang kasama. Ang dulas. Dahan-dahan lang. Naku po. Baka nga ako'y madulas ng tuluyan. At malumot ang daan. Ayan ang dinaanan ko. Madulas. Mabuti na lang konti ang tubig. Marami rin dumadaan. Eto si kuya at si ate, nakasalubong ko. Ayan o. Gitna na talaga ako ng bundok. So, nag-a-adventure din ang kuya at ate. Yan. So, palabas na ako ng gitna ng kabundukan. Talagang tinaymingan kong makulimlim ang panahon. Kasi pagka tirik ang araw, sure yun, hihingalin ako. Sobrang nakakapagod maglakad. Medyo hinihingal lang ako kahit di mainit ang panahon. Kasi medyo malayo na yung nilakad ko. 7 minutes na na ako'y naglalakad. 7 minuto na ako'y naglalakad. Ayan yung dinaanan ko. Gubat talaga siya. Yan. May mga kubo dito. Yung mga nag-aalaga ng kambing. Meron silang kubo. Ayan ang daanan ko Madamo. So, sabi nila pagka dumaan ka raw sa mga puno, magtabi-tabi po. Kaso, baka pag sinabi kong tabi-tabi po, baka may sumagot. Baka may sumagot. Ayan, malapit na ang mga bahayan. Palabas na ako ng gubat. Hindi ko nakita yung puno. Isasama ko na lang yung nagkwento sa akin kung may time siya. Gusto ko talagang makita yun. Yan, bahayan na. Nakalabas na ako ng bundok. Ng gitna ng kabundukan. Ayan Yan. Malaki rin puno. Pero hindi siya Century Tree. Kasi siya ay puno ng sampalok. Yan Yun ang bundok. Yun, dun ako galing. So, meron ng makitid na espalto. Nadaanan lang talaga siya ng tao. Pwede naman nakamotor, single, tricycle, pwede rin. Nga lang mahirap. So, mas gusto ko maglakad sa ganitong lugar.
Lalo na pag mainit ang panahon, mas gusto ko maglakad sa ganitong lugar. Malamig. Pag nasa syudad ka, nasa city ka, nasa bayan ka, pag mainit ang panahon, sobra ang singaw ng espalto, sobrang napakainit. Dito gubat na gubat siya Ayan. Ayaw ko magtabi-tabi po kasi baka may sumagot nga. Ayan sobrang gubat siya Lalaki ang puno. Pero may sadyang daan na ginawa. Kasi doon sa bundok na pinuntahan ko, yun sa kalagitnaan ng mga bundok na yun, marami ding bahayan doon. Kaya talagang may sadyang daan ng tao. Ang naririnig ko yung mga huni ng ibon. Sari-saring huni ng ibon. Naririnig nyo ba guys? Hindi pa ako nakakalabas ng kagubatan. Doon lang ako nakalabas sa gitna ng kabundukan. Napapalibutan ng matataas na bundok. Malayo na ako doon. May mga dadaanan din akong bahay, ilan-ilang bahay. Nung kasama ko ang lola ko na naglalakad sa ganitong gubat, lagi niya sinasabi, tabi-tabi po, tabi-tabi po, ganun. Kasi baka daw may maapakan. Ako naman, ayaw ko kasi baka pag sinabi kong tabi-tabi po, biglang may sumagot. Kaya ayaw ko magsalita ng ganun. Narinig niyo guys? Mga huni ng ibon, lalaking ibon. Yan Nasa gubat pa ako. Nasa maputik pa akong daan. Pero malapit na akong makalabas dito. Putik. Grabe. Nadadaanan din siya kasi ng motor. Kaya lalong pumuputik. Ayan may nadulas na yata. Pakadulas. Parang ako'y aabutan pa ng ulan. Wala akong dalang payong. So pagka ako'y inabot ng ulan, maliligo na lang ako sa ulan. Sa bayan o sa syudad, sa city, kapag naglalakad ka, ang maririnig mo, mga ugong ng sasakyan. Sa ganitong gubat, ang maririnig mo, mga huni ng sarit-saring ibon. Bye-bye!